Isang malamig na tseke ang inihagis sa putikan, kapalit ng buhay ng sariling apo. Habang nagpapakasasa sa marangyang handaan ang pamilya Aragon, nakaluhod si Maricela sa ulan, yakap ang anak na nag-aagaw buhay. Basura kayong mag-ina, pandidiri ng kanyang ina. Ngunit imbes na umiyak, tumayo si Maricela nang may nag-aapoy na mga mata. Sisingilin ko kayo. Hanggang saan aabot ang puot ng isang inang tinapakan? Huwag mong dungisan ang pintuan ng bahay na ito ng kahirapan mo, Maricela. At ilayo mo sa paningin ko ang batang iyan kung ayaw mong ipakaladkad ko kayo sa mga security guard. Ang boses ni Doña Severina ay tila isang matalim na balaraw na humiwa sa malamig na hangin ng gabi. Walang bahid ng awa, walang bakas ng pagkilala sa sariling dugo't laman. Ang mga salitang iyon ang sumalubong kay Maricela bago pa man siya makahakbang papasok sa mansyong kinalakihan niya. Sa labas ng malalaking pintong ginto, nakatayo si Maricela sa ilalim ng hagupit ng ulan sa Cebu. Ang kanyang manipis na tsinelas ay lubog na sa putik at ang kanyang katawan ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng kargang pasan niya. Sa kanyang mga bisig, nakayakap ang 7 taong gulang na si Enzo. Ang bata ay namumutla. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban, habang ang maliit nitong kamay ay mahigpit na nakakapit sa basang blusa ng ina. Ang irony ay tila isang lason. Sa loob ng mansyon, maririnig ang tawanan at ang kalansing ng mga mamahaling baso para sa pagdiriwang ng Noche Buena. Ang bango ng inihaw na lechon at mga mamahaling putahe ay humahalimuyak, habang si Maricela ay nakatayo sa labas, bit-bit ang isang plastik na puno ng mga reseta at isang luma at kalawanging tangke ng oxygen na halos wala ng laman. Naramdaman ni Maricela ang pagbara ng kung ano sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng kristal na dahan-dahang tinatapak-tapakan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magmura, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang gumaralgal na pagsusumamo. Hinigpitan niya ang yakap kay Enzo. Ramdamang mabilis at mahinang tibok ng puso ng anak na tila isang ibong nag-aagaw buhay. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha, ngunit nanatili siyang nakayuko. Nilulunok ang lahat ng natitirang dangal para sa buhay ng kanyang anak. Bumukas ng lalo ang pinto at lumabas si Helena. Ang kanyang ate na suot, ang isang mamahaling seda na kulay pula. Humalakhak ito nang makita ang kalagayan ni Maricela. Ang tawa ni Helena ay tila tunog ng nababasag na baso, mapait at mapangapi. Inilabas ni Helena ang kanyang mamahaling cellphone at tila kumuha pa ng larawan bago lumapit ng bahagya. Sapat lamang para hindi mabasa ng ulan ang kanyang buhok. Sinabi nito na kung hindi raw sana naging matigas ang ulo ni Maricela noon at sumama sa isang hamak na guro, hindi sana sila naghihirap ng ganoon. Ang bawat salita ni Helena ay puno ng pang-uuyam. Tila ipinamumukha na ang pagkakasakit ni Enzo ay isang parusa na nararapat lamang sa kanila. Sa gitna ng tensyon, lumitaw ang anino ni Don Leopoldo, ang ama ni Maricela. Ang kanyang presensya ay tila isang makapal na ulap na nagdala ng mas matinding pananahimik. Hindi siya tumingin sa mga mata ng kanyang anak, at lalong hindi niya tinapunan ng tingin ang apo niyang naghihingalo sa sofa na nasa portiko. Inihagis niya ang isang folder sa basang sahig, malapit sa paanan ni Maricela. Sa loob niyon ay isang tseke at isang kontrata. Ang malamig na tinig ni Leopoldo ay nagmula sa kailaliman ng kanyang pagiging gahaman. Sinabi niya na babayaran nila ang gamot ni Enzo buwan-buwan, ngunit walang malaking halaga para sa operasyon. At bilang kapalit, kailangang dumanas si Maricela ng isang buhay na mas masahol pa sa bilanggo. Kailangan niyang maging isang ghost accountant para sa mga madidilim na transaksyon ng pamilya at manirahan sa madilim at lumang bodega sa likod ng mansyon. Nabitawan ni Maricela ang hawak niyang payong na kanina pa binaligtag ng hangin.
Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila hudyat ng kanyang huling pagsuko. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan. Ang kanyang mga tuhod ay humalik sa malamig na lupa habang pilit na inaabot ang folder. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipirmahan ang dokumentong magtatali sa kanya sa impyernong ito. Ang bawat stroke ng panulat ay tila isang hiwa sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang dating anak ng mga Aragon. Siya na lamang ang isang ina na handang maging alipin para sa huling hininga ng kanyang anak. Nang matapos ang pirmahan, tumalikod na ang kanyang pamilya at pumasok sa loob. Iniwan siyang mag-isa sa dilim. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang nakaraan. Binuhat ni Maricela si Enzo patungo sa direksyon ng bodega. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo ng mga katulong, naramdaman niya ang isang maliit na dampi sa kanyang pisngi. Si Enzo, sa gitna ng kanyang panghihina, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang maliit na kamay at pinunasan ng luha sa mukha ng kanyang ina. Tumingin ang bata sa kanya ng may malungkot na ngiti. Isang sandali na puno ng pag-ibig sa gitna ng malupit na paligid. Nang makarating sila sa bodega, ang tanging sumalubong sa kanila ay ang amoy ng amag at ang ingay ng mga tumutulong tubig mula sa bubong. Inilapag ni Maricela ang anak sa isang lumang katre na may manipis na sapin. Naupo siya sa tabi nito, pinagmamasdan ng bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Enzo sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilyang aandap-andap. Ang katahimikan sa bodega ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Habang ang buong mansyon ay nagdiriwang sa ilalim ng kinang ng mga kristal na chandelier, si Maricela ay nananatiling nakatulala sa kawalan. Ang tanong na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ay tila isang multong tumatangging lumisan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang paglapastangan ng sarili niyang dugo, bago ang lahat ng pag-ibig ay mapalitan ng isang nag-aapoy na puot. Isang basahan lang ang katumbas mo rito sa bahay na ito, Maricela. Huwag mong isipin na dahil pinatulog ka namin sa bodega, ay balik pamilya ka na. You are here to clean our mess, literally and figuratively. Ang tinig ni Helena ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Maricela sa madaling araw na yon. Habang ang buong mansyon ay natutulog pa sa malalambot na kama, si Maricela ay nakaluhod na sa malamig na sahig ng malawak na kusina. Hawak ang isang lumang basahan at isang timba ng tubig na may halong matapang na kemikal. Ang bango ng lavender na panlinis sa sahig ay sumasakal sa kanyang hininga. Tila pilit na itinatago ang amoy ng kabulukan ng dangal ng pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Ang bawat kuskos ni Maricela sa mamahaling tiles ay may kasamang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Isang mabilis na sulyap sa bintana ang nagpakita sa kanya ng malungkot na anyo ng bodega sa labas. Ang lugar kung saan iniwan niyang natutulog si Enzo. Ang bawat sentimetro ng sahig na kanyang nililinis ay tila isang hakbang palayo sa pagkataong dati niyang pinanghahawakan. Dati, siya ang tinitingala sa mga party sa Cebu. Ngayon, siya ang multong naglilinis ng mga bakas ng paa ng mga taong nang-api sa kanya. Pagkatapos ng gawaing bahay, dinala siya ni Leopoldo sa isang maliit at madilim na silid sa ilalim ng hagdan, ang kanyang opisina. Doon, ang tanging kasama niya ay ang liwanag ng isang lumang computer at ang mga tumpok ng dokumento na puno ng mga kaduda-dudang numero. Sa pagbuklat niya ng unang pahina ng Severina Foundation, nanigas ang kanyang mga daliri. Bilang isang bihasang accountant, hindi kailangan ng matagal na pagsusuri para makita ang katotohanan. Milyon-milyong piso ang pumapasok bilang donasyon para sa mga batang may sakit sa puso. Ngunit ang mga perang ito ay naglalaho sa mga transaksyong walang malinaw na patutunguhan. Ang masakit na miyamay ay tila isang lason sa kanyang sistema. Ang perang sapat na sana para sa 10 operasyon ni Enzo ay ginamit lamang para pambili ng mga bagong alahas ni Helena at pambayad sa mga utang sa sugal ni Leopoldo.
Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang pilit na hindi pumatak sa mga papeles. Kailangan niyang manatiling matatag. Ang bawat pagkakamali sa pag-aayos ng mga ilegal na numerong ito ay maaaring maging dahilan para bawiin nila ang gamot ni Enzo. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Rosa, ang matandang mayordoma, na nakasaksi sa kanyang paglaki. May bitbit itong isang maliit na mangkok ng mainit na sopas na nakatago sa ilalim ng isang apron. Ang usok mula sa sopas ay nagdala ng isang sandali ng init sa malamig na silid. Walang imik na inilapag ito ni Manang Rosa sa tabi ni Maricela at sa isang maikling sandali, hinawakan ng matanda ang kanyang balikat. Ang haplos na yon ay hindi kailangan ng salita. Ito ay isang daloy ng pag-asa na nagsasabing hindi siya nag-iisa sa gitna ng mga lobo. Kainin mo ito bago lumamig, iha. Bulong ni Manang Rosa, ang boses ay puno ng takot na baka may makarinig. Itabi mo ang iba para kay Enzo. Alam kong hindi sapat ang tira-tirang ibinibigay nila sa inyo. Nanginginig ang kamay ni Maricela habang hinahawakan ng mainit na mangkok. Ang pagkaing iyon na galing sa malasakit ng isang katulong ay mas masarap pa kaysa sa anumang handaan sa mansyong yon. Ngunit habang inililigpit niya ang mangkok para itago, isang pangalan sa screen ng computer ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang account na may code na VIP-X. Ang account na ito ay regular na tumatanggap ng malalaking halaga tuwing ika-15 ng buwan at ang mga pirma sa likod nito ay tila pamilyar, ngunit pilit na binago. Sino ang lihim na kinakasama ng kanyang ama o kapatid na nangangailangan ng ganito kalaking halaga? Isang tanong na naging simula ng isang lihim na imbestigasyon sa loob ng kanyang isipan. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Maricela sa bodega, bitbit ang kalahati ng sopas para kay Enzo. Ang bata ay gising na. Nakaupo sa katre habang nagbabasa ng isang lumang libro sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. Pagkakita sa sopas, kuminang ang mga mata ni Enzo, ngunit bago pa man niya maisubo ang unang kutsara, narinig nila ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ng bodega. Ang marahas na pagpihit ng doorknob ay tila isang kulog sa katahimikan ng gabi. Ang pinto ay bumukas ng malakas, tumama sa dingding na lumikha ng isang nakabibinging tunog. Doon sa pintuan, nakatayo si Helena. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mangkok ng sopas na hawak ni Enzo. Ang kanyang labi ay nakakurba sa isang mapang-asar na ngiti. Ang uri ng nangiti na nagbabadya ng isang bagong bagyo. So, nagagawa niyo pa palang mag-picnic dito habang hindi mo pa natatapos ang trabahong ibinigay ko? Ang malamig na tanong ni Helena habang dahan-dahang lumalapit sa katre ng bata. Ang dumi ay hindi nararapat sa loob ng aking mansyon, lalo na ang pagkain galing sa nakaw. Ang boses ni Helena ay parang yelo na dahan-dahang tumutulo sa mainit na sugat. Hindi niya sinigawan si Maricela. Mas masakit ang kanyang kalmado, ngunit mapangalipustang tono. Sa isang mabilis na pagkilos, itinulak ni Helena ang kamay ni Enzo na hawak ang mangkok. Ang mainit na sopas ay tumapon sa maruming sahig ng bodega, humalo sa alikabok at dumi ng katre. Ang usok ng pagkain ay unti-unting naglaho, kasabay ng pag-asa sa mga mata ng bata. Napanood ni Maricela ang bawat patak ng sopas na nasasayang sa sahig. Ang sikmura ni Enzo ay tumunog sa gutom, isang tunog na tila isang hiyaw ng protesta sa kawalan ng katarungan. Gustong sumabog ng dibdib ni Maricela, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakakuyom sa ilalim ng kanyang lumang saya. Ang kanyang anak ay tahimik na yumuko, ang mga balikat ay nanginginig sa pilit na pagpigil sa pag-iyak. Linisin mo yan, Maricela. At pagkatapos, pumunta ka sa opisina. May 5 milyong pisong kailangang mawala bago sumikat ang araw. Utos ni Helena bago ito naglakad palabas, ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa semento
ay tila isang martilyo na nagpako sa huling piraso ng dangal ni Maricela. Sa loob ng maliit na opisina sa ilalim ng hagdan, ang hangin ay tila nauubusan ng oxygen. Hawak ni Maricela ang folder ng Severina Foundation. Ang 5 milyong piso ay nakatala bilang donasyon para sa medical equipment upgrade ng Cebu Public Heart Center. Ngunit sa likod ng mga dokumento, nakita ni Maricela ang katotohanan. Ang pera ay inilipat sa isang bogus na supplier ng gamot na pag-aari rin ni Helena. Ang bawat numero ay tila isang patak ng dugo mula sa mga batang hindi makakatanggap ng lunas dahil sa kasakiman ng kanyang pamilya. Kinabukasan, inutusan si Maricela na ilabas ang mga basura sa harap ng malaking gate ng mansyon. Habang hinihila niya ang mabigat na plastik, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakatigil sa labas. Isang lalaki ang bumaba, si Attorney Joaquin Mendoza. Ang kanyang tindig ay matuwid, ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit may bakas ng pagmamalasakit. Nakikipagtalo siya sa gwardiya nang lumabas si Helena. Suot ang kanyang pinakamagandang ngiti para sa harap ng kamera. Attorney Mendoza, ang aga niyo namang mambulabog. I told you all our records are transparent. Wika ni Helena, ang kanyang tinig ay puno ng balat kayong tamis. Napansin ni Joaquin si Maricela na nakatayo sa gilid, suot ang kupas na duster at may mga uling sa mukha. Agad siyang tinawag ni Helena, isang mabilis na paraan para gamitin siya bilang props sa kanyang kasinungalingan. Pinilit ni Helena si Maricela na humarap sa abogado at sabihing maayos ang pagtrato sa mga tauhan at malinis ang bawat sentimo ng pundasyon. Sabihin mo sa kanya, Maricela, hindi ba't napakamatulungin ang pamilya Aragon? Ang mapangaping tanong ni Helena habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ni Maricela. Isang lihim na banta na tanging ang dalawa lamang ang nakakaalam. Tumingin si Maricela kay Joaquin. Ang mga labi niya ay nanginginig. Sa isang sandali, naramdaman niya ang pagnanais na isigaw ang lahat. Ang tungkol sa sopas na itinapon, ang tungkol sa 5 milyon, ang tungkol sa naghihingalong si Enzo. Ngunit nakita niya ang anino ni Leopoldo sa balkonahe at ang takot para sa buhay ng kanyang anak ang nanaig. Oo po, napakabuti po nila. Ang pabulong na sagot ni Maricela. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nilipad ng hangin. Ngunit hindi nagpatinag si Joaquin. Hindi niya tiningnan si Helena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga kamay ni Maricela na nakakapit ng mahigpit sa plastik ng basura hanggang sa mamuti ang kanyang mga kaso-kasuan. Nakita ng abogado ang luhang pilit na ibinabalik ni Maricela sa kanyang mga mata. May kung anong kumurot sa puso ni Joaquin, isang pamilyar na amoy ng kawalan ng katarungan na matagal na niyang nilalabanan. Nang makaalis si Joaquin, bumalik si Maricela sa kanyang madilim na opisina. Binuksan niya muli ang file ng Cebu Public Heart Center. Doon niya natuklasan ang pinakamasakit na katotohanan. Ang 5 milyong pisong ninakaw ni Helena ay nakalaan sana para sa pagbili ng mga heart valves, ang eksaktong kagamitang kailangan para sa operasyon ni Enzo. Ang pera na dapat ay magliligtas sa kanyang anak ay ginamit ni Helena para pambayad sa isang pre-ordered na luxury car. Napahawak si Maricela sa kanyang dibdib. Ang sakit ay tila isang aktwal na atake sa puso. Ang mga taong kasalo niya sa dugo ay ang siya ring pumapatay sa kanyang anak sa paraang mas masakit kaysa sa anumang patalim. Ang bawat numero sa kanyang harap ay hindi na lamang tinta. Ito ay ang mga sandali ng buhay ni Enzo na unti-unting ninanakaw ng pamilya Aragon. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, ang lumang computer ay naglabas ng isang notification. Isang email mula sa VIP-X ang pumasok. Ang mensahe ay maikli, ngunit nakakakilabot. Siguraduhin mong walang bakas ang susunod na transaksyon. Masyado nang nagtatanong ang abogado. Ang langit ng Cebu ay tila nakikiramay sa bigat ng kalooban ni Maricela. Ang ulan ay hindi tumitigil sa pagbuhos.
Bawat patak ay tila isang maliit na batong tumatama sa kanyang balat habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada. Pasan ang nanghihinang si Enzo. Ang bawat hakbang niya sa baha ay puno ng takot. Takot na baka sa bawat minutong lumilipas ay mas lalong bumibigat ang paghinga ng kanyang anak. Nang makarating sila sa pampublikong ospital, ang amoy ng gamot at ang ingay ng mga taong nagmamadali ang sumalubong sa kanila. Sa counter ng PhilHealth, nanginginig ang mga kamay ni Maricela habang iniabot ang kanyang card. Ngunit ang sagot ng tauhan doon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Pasensya na po ma'am, pero nakablock po ang account na ito. Sabi rito, tinanggal na ang coverage nyo mula pa kahapon. Ang walang emosyong pahayag ng babae sa counter. Alam ni Maricela kung sino ang may gawa nito, si Leopoldo. Ang kanyang ama ay tila isang Diyos na kayang bawiin ang karapatan niyang mabuhay sa isang kumpas lamang ng kamay. Hinalughog niya ang kanyang bulsa, umaasang may natira pang barya mula sa mga labada at paglilinis. Ngunit ang tanging nakuha niya ay mga lumang resibo at ang kawalan. Ang kahihiyan at ang takot ay humalo sa kanyang pagod. Ang isang dating Aragon ay nakatayo sa harap ng maraming tao, hindi makabayad kahit sa pinakamurang gamot para sa anak. Lulugulugong lumabas si Maricela ng ospital. Bitbit si Enzo na nakabalot sa isang basang kumot. Naupo sila sa isang madilim na waiting shed sa tapat ng ospital habang hinihintay ang paghupa ng ulan. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang buto at ang panginginig ni Enzo ay tila isang kuryenteng gumagapang sa kanyang sariling katawan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang malaking itim na payong ang biglang sumilong sa kanila. Ang tunog ng ulan na tumatama sa tela ng payong ay tila naging isang harang laban sa malupit na mundo. Pag-angat ng kanyang tingin, nakikita niya si Attorney Joaquin Mendoza. Ang kanyang muka ay hindi na tulad ng dati, na puno ng hinala. Ngayon, ang kanyang mga mata ay naglalayab sa halo-halong galit para sa kawalang katarungan at matinding habag para sa mag-ina. Hindi mo kailangang dumanas ng ganito, Maricela. Ang malumanay na tinig ni Joaquin. Hindi nakasagot si Maricela. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi lamang sa lamig, kundi sa biglaang pag-apaw ng kanyang emosyon. Sa isang mabilis ngunit maingat na pagkilos, hinubad ni Joaquin ang kanyang mamahaling coat at dahan-dahang binalot ito sa nangangatog na katawan ni Enzo. Ang init mula sa damit ng lalaki ay tila isang yakap na matagal nang ipinagkait sa kanila. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan ni Joaquin, ang isang kamay ng abogado ay nanatiling nakahawak sa payong habang ang isa naman ay dahan-dahang umalalay sa siko ni Maricela. Ang maliit na pagdampi ng kanilang mga balat ay tila isang kislap ng kuryente sa gitna ng kadiliman. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maricela ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang pakiramdam na may nagpoprotekta sa kanya. Ang pakiramdam na hindi niya kailangang pasanin ang buong mundo ng mag-isa. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Maricela habang nasa loob na sila ng sasakyan. Ang amoy ng pabango ni Joaquin, isang amoy ng pine at malinis na papel, ay tila isang pampakalma sa kanyang naguguluhan na isipan. Tumingin si Joaquin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Maricela ng matagal. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Maricela. At dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay dahil lamang sa pera. Hindi ko hahayaang mangyari iyon kay Enzo. Ang kilig na naramdaman ni Maricela ay hindi galing sa isang mababaw na atraksyon, kundi mula sa isang malalim na pagkilala. Ang bawat pag-aalaga ni Joaquin, ang pag-ayos niya ng seatbelt para sa kanya, at ang pag-abot ng isang mainit na thermos ng kape ay tila mga tahi na dahan-dahang nagbubuo sa kanyang nawasak na puso. Ngunit ang bawat sandali ng kapayapaan ay may kapalit. Nang ihatid ni Joaquin si Maricela
Sa malapit sa gate ng mansyon, ang dilim ng gabi ay binalot ng isang nakasisilaw na liwanag. Ang mga headlight ng sasakyan ni Leopoldo ay biglang bumukas, tila mga mata ng isang halimaw na naghihintay sa biktima nito. Ang tunog ng makina ng sasakyan ng kanyang ama ay tila isang babala. Alam ni Maricela na ang bawat patak ng init na naramdaman niya kay Joaquin ay muling mapapalitan ng yelo pagpasok niya sa pintuan ng mga Aragon. Nakatayo si Leopoldo sa labas ng mansyon. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit at pagkamuhi. Ang bawat segundong pagtitig nito kay Maricela ay tila isang paghuhusga. Alam ng kanyang ama na may nangyaring hindi ayon sa kanyang plano at sa pamilyang Aragon, ang bawat pagsuway ay may katumbas na malupit na kabayaran. Akala mo ba ay makakatakas ka sa anino ng pamilyang ito, Maricela? Nakalimutan mo na ba kung kaninong gatas ang nagpalaki sa'yo? Ang tinig ni Doña Severina ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa leeg ni Maricela. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng marangyang sala. Ang mga kamay ay nakahalukip-kip habang ang liwanag ng chandelier ay nagbibigay ng isang nakapangingilabot na anyo sa kanyang mukha. Sa tabi niya, si Leopoldo ay parang isang hukom na naghihintay ng huling hatol. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila naging mas masikip. Bawat hininga ni Maricela ay nagdadala ng amoy ng luma at nakalalasong tradisyon. Mommy, she's meeting that lawyer again. Baka ibinebenta na niya ang mga sikreto natin para lang sa kaunting atensyon. Pang-udyok ni Helena na nakaupo sa isang armchair, tila nanonood ng isang nakakaaliw na teleserye. Dinala si Maricela sa gitna ng silid. Ang pakiramdam ng malamig na marmol sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila dahan-dahang humihigop sa kanyang lakas. Nagsimula ang bayka ng kanyang ina. Ang nakalalasong utang na loob, isinalaysay ni Severina ang bawat hirap ng pagdadalang tao, ang bawat sentimong ginastos sa pag-aaral ni Maricela, at ang kahihiyang dinala niya nang piliin niyang maging isang ina na walang asawa. Ang bawat salita ay idinisenyo upang iparamdam kay Maricela na siya ay isang malaking pagkakamali na binigyan lamang ng pagkakataong mabuhay dahil sa awa ng kanyang mga magulang. Luhod ang malakas na utos ni Leopoldo. Sa harap ng kanyang mga magulang, dahan-dahang bumagsak ang mga tuhod ni Maricela sa matigas na sahig. Ang sakit ng pagtama ng kanyang mga buto sa marmol ay wala sa kalahati ng sakit ng kanyang nadurog na puso. Napilitan siyang mangako ng katapatan, napilitang sumumpa na hindi na muling makikipagkita kay Joaquin habang ang kanyang mukha ay halos humalik na sa sapatos ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng binura ng bigat ng obligasyong ipinataw sa kanya. Bilang parusa sa kanyang pagtataksil, isang mas masakit na desisyon ang binitiwan ni Helena. Dahil mukhang marami ka namang energy makipagkita sa ibang tao, I think we should cut expenses. Masyadong mahal ang gamot ng batang yan. Bawasan natin ng kalahati ang dosage niya ngayong buwan. Tipid-tipid din pag may time, di ba? Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Maricela. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin ang kanyang kapatid, ngunit ang takot na baka tuluyang bawiin ang lahat ng suporta ang pumigil sa kanya. Ang kanyang katahimikan ay tila isang madilim na lawa na puno ng nakatagong puot. Nang payagan na siyang bumalik sa bodega, ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa madilim na pasilyo patungo sa likod bahay, hinarang siya ni Manang Rosa. Ang matanda ay tila isang aninong puno ng pighati. Nang walang sinasabi, hinawakan ni Manang Rosa ang nanginginig na kamay ni Maricela at inilagay doon ang isang maliit na bagay, isang lumang rosaryo na gawa sa kahoy. Ang mga butil ay selyado na ng pawis at dasal ng maraming taon. Ito lang ang maibibigay ko, iha. Hawakan mo ito. Huwag mong hahayaang kainin ng dilimang puso mo. Bulong ni Manang Rosa bago mabilis na naglakad palayo. Tila takot na makita ng mga CCTV camera na nakakalat sa bawat sulok.
Pagpasok ni Maricela sa bodega, nakita niya si Enzo na nakasandal sa dingding, pilit na kumukuha ng hangin. Ang mukha ng bata ay tila isang tuyong papel sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. Hinigpitan ni Maricela ang hawak sa rosaryo ni Manang Rosa. Ang bawat butil ng kahoy ay bumaon sa kanyang palad. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang maliit na papel na lulan ng mensahe ni Joaquin. Kung kailangan mo ng tulong, pumunta ka rito. Isang malalim na dilema ang lumamon sa kanya. Ang pagsunod sa utang na loob sa kanyang mapang-aping pamilya o ang pagtitiwala sa isang estrangherong nag-aalok ng kalayaan. Habang ang mansyon sa itaas ay nagsimulang magpatugtog ng isang malamyos na sonata ng biolin, isang tunog ng karangyaan at kapayapaan. Isang nakapanlulumong tunog ang bumasag sa katahimikan ng bodega. Ang tunog ng bawat ubo ni Enzo ay tila isang babala ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit. Sa bawat pagbuga ng hangin ng bata, may mga patak ng pula na humalo sa puting kumot. Ang kaibahan ng marangyang musika sa loob ng mansyon at ang tunog ng nag-aagaw buhay na anak ni Maricela ay tila isang sampal ng katotohanan na hindi na magbabago. Ang dugo ni Enzo sa kumot ay tila naging isang mapa ng kanyang susunod na hakbang. Sa bawat ubo ng bata, ang utang na loob na naging kadena ni Maricela ay nagsimulang mapalitan ng isang mapanganib na desisyon. Ang bawat patak ng dugo sa puting kumot ay tila mga titik ng isang liham na nagsasabing, "Wala ng oras, Maricela." Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang boses ng budhi ni Maricela ay mas malakas pa sa ihip ng hangin sa labas ng bodega. Habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ni Enzo, naramdaman niya ang isang uri ng tapang na hindi niya akalaing taglay niya. Ang takot sa kanyang mga magulang ay napalitan ng isang mas matinding takot. Ang takot na mabuhay sa isang mundong wala na ang kanyang anak. Binuhat ni Maricela ang bata, baliwala ang bigat at ang sariling pagod. Maingat siyang lumabas, umiiwas sa bawat sinag ng security lights na tila mga matang naghahanap ng biktima. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang pag-atake sa katahimikan ng gabi. Nang makarating siya sa likod na bahagi ng bakod, doon sa butas na laging itinatago ni Manang Rosa, mabilis siyang nakalabas patungo sa kalsada. Isang lumang taxi ang tumigil sa kanyang harap. At sa loob ng ilang minuto, nasa harap na sila ng isang maliit na klinika na pag-aari ng kaibigan ni Joaquin. Ang pintuan ay agad na bumukas at doon ay tumambad ang nag-aalalang mukha ni Joaquin. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang anyo ni Maricela na basang-basa at ang nanghihinang si Enzo ay sapat na para sa isang abogadong matagal nang naghihintay. Mabilis na dinala si Enzo sa loob para sa emergency care. Sa labas ng operating room, ang bawat segundo ay tila isang taon. Nang lumabas si Joaquin, hindi niya binitawan ang mga mata ni Maricela. Lumapit siya at nang hindi na makayanan ni Maricela ang bigat ng lahat, dahan-dahan siyang bumagsak sa mga bisig ng lalaki. Ang pag-iyak ni Maricela ay tila isang malakas na agos ng tubig na matagal nang pinigilan ng isang dam. Wala siyang pakialam kung marinig man ang kanyang mga hikbi sa buong klinika. Naramdaman niya ang matitipunong braso ni Joaquin na bumalot sa kanya, isang proteksyong hindi niya naramdaman kahit kanino noon. Ang bango ng sabon at ang init ng katawan ni Joaquin ay tila isang gamot na unti-unting nagpapakalma sa kanyang nanginginig na sistema. Hinga ng malalim, Maricela. Narito na ako. Ligtas na kayo. Ang bulong ni Joaquin. Ang kanyang labi ay malapit sa tenga ni Maricela. Ang bawat haplos niya sa buhok ng babae ay puno ng pangakong hindi siya bibitaw. Sa loob ng tahimik na opisina ng klinika, habang nagpapahinga si Enzo, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ang dalawa. Inilahad ni Joaquin ang kanyang sariling sugat. Ang tungkol sa kanyang bunsong kapatid na babae na pumanaw dahil sa kakulangan ng pondo para sa isang simpleng operasyon. Ang sakit sa kanyang tinig
ay tila isang salamin ng sakit ni Maricela. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara, dalawang pusong sugatan ang natagpuan ng isa't isa. Kailangan mong malaman ang totoo, Joaquin. Ang seryosong pahayag ni Maricela, ang kanyang boses ay puno ng babala. Ang pamilya ko, hindi sila basta-basta mapapabagsak. Ang Severina Foundation ay hindi lang isang pundasyon. Ito ay isang malaking makina para sa paglilinis ng maruming pera. At ang kapatid ko, si Helena, siya ang utak sa likod ng bawat transaksyong walang resibo. Huminga ng malalim si Joaquin, ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Alam ko, Maricela, at yun ang dahilan kung bakit hindi kita bibitawan hanggang sa makuha natin ang hustisya. Ang sandali ng katahimikan sa pagitan nila ay tila napuno ng isang kislap ng pag-asa. Dahan-dahang hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Maricela sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanilang mga palad na nagdampi ay tila isang tahimik na kasunduan, isang pag-ibig na nagsisimulang tumubo sa gitna ng digmaan. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Nang bumalik si Maricela sa bodega, bago sumikat ang araw, ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang pinto ay nakabukas ng malawak at ang mga gamit ni Enzo ay nakakalat sa sahig. Sa loob ng bodega, nakaupo si Helena sa katre ng bata. Hawak ang huling vial ng gamot ni Enzo. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nakapangingilabot ng ngiti. At sa kanyang kabilang kamay ay hawak niya ang isang piraso ng tela, ang coat ni Joaquin na naiwan ni Maricela. Ang ganda ng gabi mo, sis. Sana ay sulit ang pakikipag-date mo dahil ito na ang huling beses na mahahawakan mo ang gamot na ito. Ang malamig na banta ni Helena habang unti-unting pinipiga ang bote ng gamot sa kanyang kamay. Sayang ang gamot na ito, Maricela. Katulad mo, wala rin itong silbi kung basag na. Ang tunog ng nababasag na bote ng gamot sa ilalim ng suot na mamahaling sapatos ni Helena ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng huling pag-asa ni Maricela. Ang likido mula sa vial ay dahan-dahang kumalat sa maruming sahig ng bodega. Humahalo sa alikabok. Tila isang pagsasayang sa buhay ng kanyang anak. Nakatitig si Helena sa kanyang kapatid nang may halong pandidiri, habang iwinawagayway ang coat ni Joaquin na tila isang bandila ng pagkapanalo. You think you're so smart? Akala mo ba ay hindi ko malalaman na itinakas mo ang bastardong yan para makipagkita sa abogadong yon? Ang pang-uuyam ni Helena. Ang bawat salita niya ay tila isang turok ng karayom sa puso ni Maricela. Hindi pa nakakasagot si Maricela nang pumasok si Doña Severina sa bodega. Ang bawat hakbang ng kanyang ina ay nagdadala ng bigat ng ilang dekada ng pagkontrol. Walang sabi-sabi ay isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maricela. Ang hapdi ng palad ng kanyang ina ay hindi lamang sa balat. Ito ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagdilim sandali at ang lasa ng dugo ay nanatili sa kanyang mga labi. Wala kang utang na loob. Binigyan kita ng pagkakataong itama ang pagkakamali mo, pero pinipili mo pa ring maging basura. Ang sigaw ni Severina. Ang kanyang tinig ay puno ng puot. Tila ang pagkakaroon ng anak na katulad ni Maricela ang pinakamalaking sumpa sa kanyang buhay. Kung uulitin mo pa ito, ipapadala ko ang batang yan sa pampublikong ampunan sa labas ng Cebu. Doon, mamatay siya ng mag-isa habang ikaw ay nabubulok sa lansangan. Napakapit si Maricela sa binti ng kanyang ina. Lumuluha at nagsusumamo. Ang kanyang dignidad ay wala na. Ang tanging natitira ay ang instinto ng isang inang gustong protektahan ang kanyang anak. Huwag! Pakiusap, Mami. Huwag si Enzo. Gagawin ko ang lahat. Kahit ano. Nang makaalis ang kanyang ina at kapatid, iniwan si Maricela na nakaluhod sa gitna ng bodega. Ang bawat ubo ni Enzo mula sa katre ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang likuran.
Dahan-dahang lumapit ang bata. Ang muka ay puno ng lungkot na hindi nararapat para sa kanyang edad. Nakita ni Enzo ang mga piraso ng basag na bote sa sahig. Pinulot niya ang mga ito, hinihipa ng alikabok, at tumingin kay Maricela nang may ngiti. Mamatay po ba ako, Mami? Okay lang po. Wag lang po kayong saktan ni Tita Helena. Ang thew-thaw ng bata. Ang kawalan ng malay ni Enzo tungkol sa panganib ay mas lalong nagpabagas sa apoy sa loob ng dibdib ni Maricela. Sa gabing iyon, pinilit si Maricela na magtrabaho nang higit pa sa kanyang makakaya. Dinala siya sa opisina ni Leopoldo para tapusin ang isang tumpok ng mga dokumento tungkol sa paglilipat ng mga ari-arian sa ibang bansa. Habang ang buong bahay ay natutulog, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagpindot ni Maricela sa keyboard. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha. Ito ay puno ng isang malamig at matalim na kalkulasyon. Habang naghahanap ng mga file, natuklasan niya ang isang folder na may pamagat na Project Redemption. Sa loob niyon ay ang mga dokumento na nagpapatunay na ang pamilya Aragon ay nagpaplano nang tumakas patungo sa Espanya. Dala ang lahat ng perang ninakaw nila mula sa pundasyon at iiwan si Maricela upang harapin ang lahat ng kaso bilang accountant ng kumpanya. Naramdaman ni Maricela ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Gagamitin siya ng kanyang sariling ama bilang fall guy habang sila ay nagpapakasasa sa ibang bansa. Sa ilalim ng kanyang mesa, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na USB drive na ibinigay ni Joaquin noong nakaraang gabi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang isinasaksak ang drive sa computer. Ang liwanag mula sa monitor ay nagbigay ng isang asul na anyo sa kanyang mukha. Isang anyo na hindi na nakikilala. Isang anyo ng isang babaeng wala ng kinatatakutan. Habang tumatakbo ang progress bar ng pag-copy ng files, labas sa 10, 20, hanggang sa 70%, isang tunog ng pagpihit ng doorknob ang bumasag sa katahimikan. Ang puso ni Maricela ay tila tumigil sa pagtibok. Ang pawis ay dumaloy sa kanyang noo habang nakatitig sa monitor na nagsasabing, 70% complete. Please wait. Ano ang mas matimbang? Ang takot na mahuli at mawala ang lahat? O ang pagkakataong wakasan ng impyernong ito sa isang pindot lamang? Hindi ba pwedeng patayin mo na lang ang maingay na makinang yan? Wala ka bang pakialam na may milyon-milyong pisong kontrata akong kinakausap sa telepono? Masyado kang pabigat, Maricela. Ang tinig ni Helena ay parang isang matalim na bubog na bumaon sa pandinig ni Maricela sa gitna ng tirik na araw. Ang bawat salita ay puno ng lason, walang bahid ng pag-aalala sa batang nasa bingit ng kamatayan. Ang miya-mainang tadhana ay tila isang malupit na biro. Sa kabilang silid, suot ni Helena ang kanyang pinakamagandang mukha para sa isang video interview tungkol sa kanyang pusong dakila. Habang sa madilim na sulok ng bodega, ang makinang nagbibigay ng hininga kay Enzo, ang tanging nag-uugnay sa bata sa mundo ng mga buhay. Nakaluhod si Maricela sa tabi ng katre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang oxygen mask sa mukha ni Enzo. Ang bata ay kulay ube na ang mga labi. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa paghahabol ng hangin. Bawat patak ng pawis ni Maricela ay humahalo sa kanyang mga dasal. Isang tahimik na pagsusumamo na huwag munang bawiin ang buhay ng kanyang anak. Ngunit ang kasakiman ay walang pinipiling oras. Sa isang mabilis at walang pakundangang pagkilos, pumasok si Helena sa bodega at hinablot ang plug mula sa saksakan. Ang banayad na ugong ng makinang nagbibigay ng hangin kay Enzo ay biglang naputol. Naiwan ang isang nakakabinging katahimikan na tila hudyat ng kamatayan. Naramdaman ni Maricela ang paghinto ng mundo. Ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanting kamay. Sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng isang bulag na galit.
Tumayo siya at nang hindi na makayanan ng kalupitan, itinulak niya si Helena ng buong lakas. Ang malakas na pagtama ng likod ni Helena sa dingding ay tila isang ganti para sa lahat ng mga gabing iniyakan ni Maricela. "Hayop ka! Papatayin mo ang anak ko!" Ang hiyaw ni Maricela, ang kanyang boses ay tila galing sa kailaliman ng lupa. Ngunit ang katarungan ay malayo pa sa mansyong yon. Pumasok si Doña Severina at sa halip na saklolohan, ang nag-aagaw buhay na apo, isang mabilis na sampal ang idinapo niya sa mukha ni Maricela. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkakadapa ni Maricela sa sahig. "Wala kang karapatang saktan ng kapatid mo. Kung mamatay ang batang iyan, kasalanan mo dahil dinala mo siya rito." Ang sigaw ni Severina, ang kanyang muka ay tila isang maskara ng demonyo. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang nagmulat ng mata si Enzo. Ang bata ay nanghihina. Ang bawat salita ay tila isang pagsisikap na ubusin ang natitirang lakas. Tiningnan niya ang kanyang ina na nakadapa sa sahig, may dugo sa labi at puno ng dumi. "Mami!" Tewtaw ni Enzo. "Dahil po ba sa akin kaya kayo nagiging alipin? Mami, iwan niyo na lang po ako para maging masaya na kayo." Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal o sipa na natanggap ni Maricela. Ang pagguho ng kanyang kalooban ay natapos na. Ang natitira na lamang ay isang matigas at malamig na bato. Ang utang na loob na tila isang kadenang nakagapos sa kanya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang pamilya ay hindi na mga tao sa kanyang paningin. Sila ay mga halimaw na kailangang lipulin. Tumayo si Maricela ng dahan-dahan. Hindi na siya umiiyak. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi at binuhat si Enzo nang may determinasyong kasing tibay ng bakal. Tiningnan niya ang kanyang ina at kapatid nang may mga matang walang emosyon. Mga matang nagsasabing tapos na ang panahon ng kanyang pagluhod. Nang sumapit ang gabi, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, inilabas ni Maricela ang kanyang lumang cellphone. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay tila isang hakbang patungo sa digmaang wala ng balikan. Ang boses ni Attorney Joaquin Mendoza sa kabilang linya ay tila isang anghel na nag-aalok ng kaligtasan. "Handa na ako, Joaquin. Kunin mo ang lahat. Wasakin natin sila." Ang katahimikan sa bodega ay tila naging isang tahimik na banta. Sa kabilang silid, ang mga Aragon ay patuloy sa kanilang pagpapakasasa. Hindi alam na ang multong binuo nila ay handa ng sumingil sa bawat patak ng luhang kanilang kinuha. "Hindi mo kailangang mag-isa sa dilim, Maricela. Hayaan mong ako ang maging kalasag mo sa gitna ng bagyong ito." Ang tinig ni Attorney Joaquin Mendoza ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na pagkatao ni Maricela sa loob ng tahimik at abandonadong simbahan ng San Sebastian. Ang amoy ng namamatay na kandila at ang halimuyak ng insenso ay humalo sa malamig na simoy ng gabi na nagbibigay ng isang sagradong pakiramdam sa kanilang lihim na pagkikita. Sa ilalim ng naglalakihang rebulto ng mga santo, ang dalawang kaluluwang pinagbuklod ng pighati ay nagharap para sa isang kasunduang babago sa takbo ng kanilang tadhana. Dahan-dahang inilabas ni Maricela ang kanyang nanginginig na kamay mula sa bulsa ng kanyang lumang saya. Inilapag niya sa ibabaw ng lumang kahoy na upuan ng isang maliit na bagay, ang USB drive na naglalaman ng mga ebidensya mula sa telepono ni Helena. Ang bawat paghinga ni Maricela ay tila isang pakikipaglaban. Ang pagtatraidor sa kanyang sariling dugo ay isang sugat na kailanman ay hindi maghihilom. Ngunit ang bawat ubo ni Enzo ay ang siyang nagtutulak sa kanya na huwag nang lumingon pa. Nang buksan ni Joaquin ang mga file gamit ang kanyang laptop, ang liwanag mula sa screen ay nagpakita ng matinding galit sa kanyang mukha. Ang kanyang panga ay nagngangalit habang binabasa ang mga transaksyong nagpapatunay kung paano ninakawan ng mga Aragon ang mga batang may sakit. Ang bawat numero
ay tila isang sampal sa kanyang prinsipyo bilang isang tagapagtanggol ng batas. Maricela, kailangan na nating umalis. Ngayon na, ang seryosong alok ni Joaquin habang hinahawakan ang balikat ng babae. Maari ko kayong itago ni Enzo sa isang ligtas na lugar sa labas ng probinsya. Hindi mo na kailangang bumalik sa impyernong iyon. Tumingin si Maricela kay Joaquin at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang klase ng determinasyon na kasing tibay ng bakal. Hindi, Joaquin. Ang pagtakas ay hindi magpapahinto sa kanilang kasamaan. Kung aalis kami ngayon, ituturing lang nila kaming mga basura na itinapon. Gusto kong makita ang pagbagsak ng bawat pader ng mansyong yon. Gusto kong bawiin ang bawat sentimong dapat ay para sa buhay ng anak ko. Napatitig si Joaquin sa kanya ng may halong paghanga at matinding habag. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagtingin kay Maricela ay hindi na lamang bilang isang biktima, kundi bilang isang reynang handang bawiin ang kanyang trono mula sa mga mapang api. Dahan-dahang kinuha ni Joaquin ang isang panyo mula sa kanyang bulsa. Nilubog niya ito sa isang maliit na lalagyan ng banal na tubig at hinawakan ang kamay ni Maricela. Sa isang napakaingat at mapagmahal na paraan, sinimulan niyang linisin ang mga dumi at bakas ng uling sa mga daliri ng babae. Ang bawat dampi ng tela at ang init ng balat ni Joaquin ay tila isang kuryenteng naghatid ng matinding kilig at kapayapaan sa puso ni Maricela. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa katahimikan ng simbahan, isang pangako ang nabuo ng walang kahit anong salita. Kung iyan ang nais mo, sasamahan kita hanggang sa huli. Bulong ni Joaquin. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Hinding-hindi kita iiwan sa laban na ito na ito. Ngunit ang bawat sandali ng pag-asa ay may kaakibat na panganib. Nang maghiwalay ang dalawa at dahan-dahang bumalik si Maricela sa bodega ng mga Aragon, ang kanyang puso ay biglang tumalon sa kaba. Ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay bukas pa rin at ang tunog ng boses ni Leopoldo ay umaalingaw-ngaw mula sa itaas. Pumasok si Maricela sa bodega ng tahimik, ngunit tumambad sa kanya ang isang tanawing nagpabilis ng kanyang tibok ng puso. Si Manang Rosa ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang bungkos ng mga susi. Ang matanda ay tila nakakita ng isang multo nang mapansin ang pagdating ni Maricela. Iha, nakuha ni Don Leopoldo ang listahan ng mga susi. Ang nangangatal na balita ni Manang Rosa. Hinahanap niya kung sino ang kumuha ng duplicate para sa kanyang opisina. Natatakot ako, Maricela. Tila may nagbulong sa kanya na may nagtatangkang pumasok sa kanyang mga lihim. Ang bawat salita ni Manang Rosa ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Sa kabilang dako ng mansyon, narinig ni Maricela ang tunog ng mga yabag ng sapatos na pababa patungo sa kinaroroonan nila. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit. Ang kaba sa aking dibdib ay tila isang tambol na nagbabadyang sumabog. Ngunit ang bawat tibok nito ay sumisigaw ng pangalan ni Enzo. Sa gitna ng kaguluhan sa kusina, dahil sa sinadyang pagpapasabog ni Maricela sa linya ng kuryente, ang mansyon ng mga Aragon ay binalot ng pansamantalang kadiliman at kalituhan. Habang ang mga katulong at gwardiya ay nagkakandara pa sa paghahanap ng liwanag, si Maricela ay tila isang aninong dahan-dahang gumagapang paakyat sa hagdan patungo sa pinakapuso ng panganib, ang opisina ni Don Leopoldo. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay walang tunog, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa takot at determinasyon. Pagpasok niya sa silid, ang amoy ng mamahaling tabako at lumang katad ang sumalubong sa kanya. Ito ang yungib ng leon, ang lugar kung saan binuo ang bawat plano para tapakan ang mga maliliit na tao. Mabilis siyang naupo sa harap ng computer ng kanyang ama. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanyang maliit na flashlight, sinimulan ni Maricela ang pagpasok sa mga lihim na folder. Bilang isang henyo sa accounting, alam niya kung paano nag-iisip ang kanyang ama. Ang password ay hindi isang random na numero.
Ito ay ang petsa kung kailan nakuha ni Leopoldo ang kanyang unang ₱1,000,000. Isang petsang itinuturing ng matanda na simula ng kanyang pagkadiyos. Nang bumukas ang system, tumambad kay Maricela ang master ledger. Ito ang hinahanap nila ni Joaquin, ang tunay na talaan ng lahat ng huling hantungan ng perang ninakaw mula sa mga pundasyon. Mabilis niyang isinaksak ang USB drive. Ang progress bar sa screen ay dahan-dahang gumagalaw, tila isang pagong na naglalakad sa gitna ng nag-aapoy na kalsada. 10%, 20. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng pagdurusa. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng tunog ng pagpihit ng doorknob sa labas. Ang bawat yabag ng sapatos na papalapit ay nagdala ng kilabot sa kanyang kalamnan. Si Helena iyon. Maririnig ang bahagyang pagkapa nito sa dingding, tila lasing at naghahanap ng kung ano sa dilim. Walang ibang mapagtataguan, mabilis na pumasok si Maricela sa ilalim ng malaki at mabigat na mesa ni Leopoldo. Bitbit ang kaba na halos hindi na niya mapigilan. Habang nakaluhod sa madilim na sulok sa ilalim ng mesa, naramdaman ng kanyang kamay ang isang piraso ng papel na nalaglag sa sahig. Pinulot niya ito at itinapat sa kaunting sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ito ay isang lumang larawan ng pamilya, isang larawang kinuha noong bata pa siya. Ngunit ang nakapangingilabot ay ang mukha ni Maricela sa larawan. Ito ay punit-punit at kinalos ng ballpen hanggang sa hindi na makilala. Ang hapdi ng pagkakatuklas na ito ay mas matindi pa sa anumang sampal. Ang kanyang sariling ama ay matagal na siyang binura sa kanyang puso bago pa man niya piliing umalis. Sa ibabaw ng mesa, narinig ni Maricela ang pagbukas ng laptop. Ang tunog ng pagpindot ni Helena sa keyboard ay tila mga sipa sa kanyang ulo. Nanatiling nakahinto ang download sa 99%. Isang abiso ang lumitaw sa monitor na tanging si Maricela lang ang nakakakita mula sa kanyang kinaroroonan. Security check. Fingerprint validation required. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. 1% na lamang, ngunit ang hadlang ay tila isang pader na hindi matitibag. Paano niya makukuha ang huling piraso ng ebidensya kung ang kailangan ay ang mismong daliri ng taong pumatay sa kanyang dangal? Biglang bumukas ang ilaw sa buong silid. Ang dilim ay napalitan ng isang nakasisilaw na liwanag na tila humuhubad sa bawat lihim ni Maricela. Ang pinto ay tuluyang bumukas ng malawak at ang anino ni Helena ay humaba sa sahig, papalapit ng papalapit sa ilalim ng mesa kung saan nakatago ang nangangatog na si Maricela. "I know you're in here, ghost accountant." Ang malanding tinig ni Helena na puno ng banta ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Lumabas ka na dyan bago ko patawagin ang mga gwardiya para kaladkarin ka palabas ng mansyong ito na parang isang maruming daga. Huwag mong subukan ng pasensya ko, Maricela. Alam kong hindi ka lang basta natutulog dyan sa sahig. Isang maling galaw mo lang. Sisiguraduhin kong hindi na sisikatan ng araw ang anak mo." Ang boses ni Helena ay puno ng lason habang ang dulo ng kanyang sapatos ay marahas na tumama sa binti ni Maricela na nakaluhod sa tabi ng mesa. Sa gitna ng liwanag, nagkunwari si Maricela na kagigising lamang mula sa matinding pagod. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila nanlalabo sa puyat. Sa ilalim ng kanyang palad, mahigpit niyang itinago ang USB drive na naglalaman ng 99% ng katotohanan. Bagamat hindi natapos ang huling porsyento, sapat na ang kanyang nakuha para gumuho ang mundo ng mga Aragon. "Pasensya na po, ate. Nakatulog po ako sa pag-aayos ng mga tax records na ibinigay niyo." Ang pabulong na sagot ni Maricela. Ang boses ay tila isang basag na plaka. Pinatunog niya ang kanyang mga kasukasuan upang ipakita ang pagod. Isang miyamay na pag-arte sa harap ng taong pumatay sa kanyang kaluluwa. Dinururaan ni Helena ang sahig malapit sa paanan ni Maricela bago lumabas ng silid. Nang matiyak na wala na ang kanyang kapatid, mabilis na tinanggal ni Maricela ang USB at itinago ito sa loob ng kanyang suot na damit.
malapit sa kanyang tumitibok na puso. Ang bawat hakbang niya pabalik sa bodega ay puno ng kaba. Tila ang bawat anino sa pader ay isang saksi sa kanyang pagtataksil sa pamilya. Kinaumagahan, bago pa man magising ang buong mansyon, binuhat ni Maricela si Enzo. Ang bata ay halos wala ng bigat. Ang balat ay tila papel na madaling mapunit. Sa harap ni Doña Severina, nagmakaawa si Maricela na payagan siyang dalhin ang anak sa pampublikong ospital sa labas ng lungsod. Ginamit niya ang tanging bagay na mahalaga sa kanyang ina, ang takot sa malas at kahihiyan. Mami, naghihingalo na po si Enzo. Kung dito po siya mawawala sa loob ng mansyon, magdadala po ito ng malas sa inyong negosyo. Hayaan niyo na po kaming umalis para hindi na madungisan ang pangalan ng mga Aragon. Ang pagsusumamo ni Maricela habang nakayuko. Isang mapang-uyam na tawa ang lumabas sa mga labi ni Severina. Kumuha ang matanda ng ilang pirasong barya mula sa kanyang pitaka at inihagis ang mga ito sa putikan sa paanan ni Maricela. Sige, umalis na kayo. At huwag mong itatangka na dalhin ang bangkay ng batang iyan dito. Ayaw ko ng dumi sa bahay na ito. Dahan-dahang pinulot ni Maricela ang mga barya mula sa putik. Hindi siya nakaramdam ng galit. Ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na determinasyon. Ang bawat barya ay tila isang pako na nagtatatak sa katapusan ng kanyang pagiging anak sa pamilyang ito. Hindi niya ito gagamitin pambili ng pagkain. Ilalagay niya ito sa altar ng kanilang mga ninuno bilang huling kabayaran sa pangalang Aragon na kanyang tatalikuran. Habang naglalakad patungo sa gate, tanaw na ni Maricela ang puting sasakyan ni Joaquin na naghihintay sa malayo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa pag-asa. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang trangka ng malaking gate, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan. Ang itim na SUV ni Don Leopoldo ay humarang sa kanyang daraanan. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ng kanyang ama. Ang mga mata ay nanlilisik at puno ng hinala. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang bitay na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Maricela. Saan mo dadalhin ang batang yan, Maricela? At ano ang nakatago sa ilalim ng damit mo? Ang malamig na tanong ni Leopoldo habang bumababa sa sasakyan. Inutusan ng matanda ang mga gwardya na harangan ang lahat ng labaasan at kapkapan ang sarili niyang anak sa harap ng lahat. Napakapit si Maricela sa kanyang dibdib kung saan nakatago ang USB drive. Ang pawis ay nagsimulang dumaloy sa kanyang likuran. Sa sandaling iyon, ang kalayaan ay abot tanaw na niya. Ngunit ang kamay ng kanyang ama ay muling humahatak sa kanya, pabalik sa impyerno. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako papayag na ang pamilyang ito ang magdikta ng aking huling hantungan. Ang titig ni Don Leopoldo ay tila isang malamig na bakal na sumusuri sa bawat sulok ng pagkatao ni Maricela. Habang papalapit ang dalawang gwardya, naramdaman ni Maricela ang bigat ni Enzo sa kanyang mga bisig, isang bigat na tila naging tanging angkla niya sa mundo. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang bag kung saan nakatago ang USB drive na tila isang nag-aapoy na uling sa loob ng kanyang damit. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay tila isang babala na anumang sandali ay sasabog ang lahat. Buksan mo ang bag na yan, Maricela, at huwag kang magkakamaling magsinungaling sa akin. Ang mariing utos ni Leopoldo. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihang matagal nang sumasakal sa buhay ng kanyang anak. Nang akma ng hahablutin ng gwardya, ang braso ni Maricela, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis at ng sasakyan ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang bumasag sa katahimikan ng kalsada. Ang pulang liwanag mula sa mga sasakyan ay nagmistulang mga mata ng katarungan na tumatagos sa madilim na gate ng Mansyong Aragon. Ang lahat ay napatigil, tila isang pelikulang biglang huminto sa gitna ng pinakatensyonadong eksena. Bumukas ang pinto ng puting sasakyan sa labas.
at bumaba si Attorney Joaquin Mendoza. Ang kanyang lakad ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Maricela. May hawak siyang mga dokumento na tila mga kalasag laban sa kasamaan ng mga Aragon. Don Leopoldo, narito kami dahil sa isang formal na reklamo ng child neglect at endangerment. May dala kaming court order para sa kaukulang medikal na atensyon ng bata. Ang deklara ni Joaquin, ang kanyang tinig ay kasing tibay ng pader na hindi matitibag. Dahil sa takot na madungisan ang pangalan sa harap ng mga awtoridad at ng mga usisero sa labas, walang nagawa si Leopoldo kundi ang magpanggap. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Naging isang maskara ng isang mapagmahal na lolo na tila ba ang lahat ng nangyari ay isang malaking pagkakamali lamang. Masyado kayong nagmamadali, attorney. Ihahatid ko lang sana ang aking apo sa pinakamagandang ospital. Ang plastic na sagot ni Leopoldo, habang ang kanyang mga mata ay nagbabanta pa rin kay Maricela, ngunit hindi na naghintay si Maricela. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang mansyong naging bilangguan niya sa loob ng maraming taon. Walang kahit anong luhang pumatak. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang pusong handa ng lumaban. Binuhat niya si Enzo at mabilis na naglakad palabas ng gate. Bawat hakbang ay tila pagbasag sa mga kadenang nagmula sa kanyang sariling dugo. Nang makapasok siya sa sasakyan ni Joaquin, ang amoy ng luma at mapanghing bodega ay napalitan ng pamilyar na bango ng lalaki, isang amoy ng pin at bagong labang damit na tila nagbibigay ng bagong buhay. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis silang lumalayo sa mansyon, dahan-dahang binalot ni Joaquin ng kanyang braso ang balikat ni Maricela. Ang init ng kanyang yakap at ang mahigpit na pagkakahawak niya sa kamay ng babae ay tila nagsasabing tapos na ang panahon ng pagtatago. Emotional kilig. Ligtas na kayo, Maricela. Hinding-hindi ko nahahayaang mahawakan ka pa nila muli. Bulong ni Joaquin, ang kanyang boses ay puno ng pangakong hinding-hindi mapapako. Habang ang sasakyan ay bumibagtas sa kalsada patungo sa isang ligtas na bahay, inilabas ni Maricela ang USB drive mula sa kanyang damit. Ang metal na kislap nito sa ilalim ng ilaw ng sasakyan ay tila isang hiyas ng katarungan. Sa kabilang dako, sinimulan na ni Joaquin ang pakikipag-ugnayan sa mga tauhan ng Cocteau at Kansat Kinte. Ang lahat ay nakahanda na para sa huling pagtutuos. Nakarating sila sa isang lihim na opisina ng gobyerno. Ikinabit ni Maricela ang USB drive sa computer. Habang ang mga file ay dahan-dahang lumalabas sa screen, nakita ni Joaquin ang kabuuan ng krimen ng pamilya Aragon. Ngunit sa gitna ng mga dokumento, may isang bagong file na lumitaw na may pamagat na Galanite, The Final Exit. Joaquin, may balak silang tumakas pagkatapos ng gala sa Sabado. Bulong ni Maricela. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkakatuklas. Doon nila ililipat ang huling bilyong piso bago sila tuluyang maglaho. Ang kinang ng mga diamante sa leeg ni Helena ay tila mga luha ng mga batang pinagkaitan niya ng lunas, malamig, matigas, at galing sa pagnanakaw. Habang pinagmamasdan ni Maricela ang sarili sa salamin ng silid na inihanda ni Joaquin, hindi niya halos makilala ang babaeng nakatayo sa kanyang harap. Wala na ang kupas na duster na may amoy ng amag at uling. Pinalitan ito ng isang simple, ngunit napaka-eleganteng asul na gown na kasing kulay ng malalim na dagat. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod sa pagod, ay ngayon ay malayang nakalaylay sa kanyang balikat, makintab at tila muling nabuhay. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang takot, tanging ang nag-aapoy na determinasyon para sa katarungan ang nananatili. Sa kabilang dako ng Cebu, sa loob ng pinakamarangyang ballroom ng Grand Hotel, ang pamilya Aragon ay naglulublob sa kanilang sariling kasinungalingan. Punong-puno ang silid ng mga bulaklak, mamahaling wine, at ang tunog ng tawananan ng mga elitistang walang malay sa kabulukan ng kanilang mga idolo. Si Helena ay lalong nagniningning sa kanyang pulang gown,
suot ang kanyang pinakamagandang maskara ng kabutihan habang nakikipagkamali sa mga maimpluwensyang tao. Naniniwala sila na si Maricela ay kasalukuyang naglulusa sa tabi ng naghihingalong si Enzo sa isang madilim na sulok ng pampublikong ospital. "Mommy, look at them. They are all eating from the palm of our hands," bulong ni Helena kay Doña Severina habang humihigop ng champagne. "After tonight, everything will be transferred to the offshore account. We will be in Spain by morning, and Maricela will be left to explain the missing millions." Tumawa ng mahinhin si Severina. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. "She was born to be a sacrificial lamb, Helena. Iyan ang tanging silbi niya sa pamilyang ito." Samantala, bago pumasok sa ballroom, naramdaman ni Maricela ang lamig ng aircon na tila nanunuot sa kanyang balat. Ngunit bago pa man siya lamunin ng kaba, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Dumating si Joaquin, suot ang isang itim na tuxedo na lalong nagpadagdag sa kanyang kakisigan. Lumapit ang abogado sa kanya at sa isang napakabanayad na pagkilos, dahan-dahan niyang inayos ang isang hibla ng buhok ni Maricela na nalaglag sa kanyang mukha. Emotional kilig. Ang pagdampi ng mga daliri ni Joaquin sa pisngi ni Maricela ay tila isang kuryenteng nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Hinawakan ni Joaquin ang kanyang baba at pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Ang mga matang puno ng paghanga at matinding proteksyon. "Ngayong gabi, Maricela, hindi ka na ang multo ng mga Aragon. Ikaw ang kanilang magiging katapusan," bulong ni Joaquin. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng pangako. Nasa labas na ang mga awtoridad. Hinihintay lang nila ang signal mo. "Huwag kang matakot dahil nasa likod mo lang ako." Kinuha ni Joaquin ang kamay ni Maricela at idinampi ang kanyang mga labi sa likod niyon. Isang kilos ng paggalang at lihim na pag-ibig na nagpabilis sa tibok ng puso ng babae. Tumango si Maricela. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa pananabik para sa katarungan. Ang bawat sakripisyo niya sa bodega, ang bawat ubo ni Enzo, at ang bawat sampal ng kanyang ina ay magkakaroon na ng kabayaran. Sa loob ng ballroom, umakyat na sa entablado ang Master of Ceremonies. Ang liwanag ng mga spotlight ay nakatutok kay Helena Aragon Vera. Ang mga palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong silid habang binabanggit ang kanyang pangalan bilang Outstanding Humanitarian Awardee. And now, to receive the award for her unparalleled kindness and generosity to the children of Cebu, let us welcome Miss Helena Aragon. Habang naglalakad si Helena patungo sa podium nang may ngiting mapanlinlang, ang malalaking pintong kahoy sa dulo ng ballroom ay biglang bumukas nang walang anumang pasabi. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng gulo. Ang lahat ng panauhin ay napatigil at lumingon. Doon, sa gitna ng naglalakihang mga pinto, nakatayo si Maricela. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagmula sa kanyang likuran na nagbigay sa kanya ng anyo ng isang anghel ng paghihiganti. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kaligayahan ng mga Aragon. Nabitawan ni Helena ang kanyang tropeyo. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng pagbasag ng kanilang perpektong mundo. Nanlaki ang mga mata ni Severina at Leopoldo, ang kanilang mga mukha ay biglang nawalan ng kulay habang pinagmamasdan ng anak na akala nila ay tuluyan na nilang nadurog. Ang bawat pilak na kinurakot nyo ay may katumbas na hininga ng isang batang pinatay nyo sa gutom at sakit. Ngayong gabi, tapos na ang pagtatago nyo sa likod ng mga maskara. Ang boses ni Maricela ay hindi sumigaw, ngunit umaling-awngaw ito sa bawat sulok ng ballroom ng Grand Hotel. Tila isang banal na hatol na nagpatigil sa musika at sa sirkulasyon ng hangin. Habang nakatayo siya sa gitna ng entablado, ang liwanag ng mga spotlight ay hindi na nakatuon sa kinang ng mga diamante ni Helena.
kundi sa katotohanang bitbit ng kapatid na dati nilang minaliit. Sa isang mabilis na senyas ni Joaquin mula sa gilid, ang malaking projector screen sa likuran ni Helena ay biglang nagbago. Wala na ang mga larawan ng charity works ni Helena. Pinalitan ito ng malalaking kopya ng master ledger, mga pirma ni Leopoldo sa mga offshore accounts at ang mga dokumentong nagpapatunay sa VIP-X na transaction. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay nauwi sa isang kolektibong singhap ng pagkagulat. Ang mga flash ng kamera ng media na kanina ay para sa papuri, ngayon ay naging mga kidlat na humuhubad sa bawat kasinungalingan ng mga Aragon. Si Helena ay napasandal sa podium. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kapalaluan, ay ngayon ay kasing puti na ng telon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na tinatakpan ng screen, isang desperadong kilos na tila sinusubukang harangan ang sikat ng araw gamit ang isang piraso ng basahan. Maricela, anong kabastusan nito? Security, ilabas ang babaeng yan. Ang sigaw ni Don Leopoldo mula sa kanyang upuan, ngunit walang gwardiyang gumalaw. Ang mga tauhan ng CPNP Economic Crimes Group at NBI ay dahan-dahang pumasok mula sa lahat ng pintuan. Ang kanilang mga uniforme ay nagbigay ng isang malamig na realidad sa gitna ng marangyang pagtitipon. Lumapit si Doña Severina kay Maricela. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati na tila siya pa ang biktima. Hinawakan niya ang mga kamay ng anak. Ang kanyang tinig ay puno ng manipulative na tamis na dati ay laging nagpapalambot sa puso ni Maricela. Iha, huwag mong gawin ito. Pamilya tayo. Isipin mo ang dangal ng pangalan natin. Utang na loob, itigil mo na ang kahihiyang ito. Tiningnan ni Maricela ang kanyang ina. At sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang takot o pagkakautang. Marahan niyang tinanggal ang kamay ng ina mula sa kanyang braso. Ang bawat daliri niya ay tila bumibitaw sa isang madilim na nakaraan. Ang dangal ay hindi itinatayo sa ibabaw ng mga bangkay ng bata. Mami, ang utang na loob ko sa inyo ay nabayaran ko na sa bawat gabing natulog ako sa bodega habang pinapatay niyo sa gutom ang anak ko. Ngayon, ang utang niyo naman sa batas ang dapat niyong bayaran. Isang opisyal ng pulis ang lumapit kay Leopoldo at Helena. Ang tunog ng paglak ng mga posas sa kanilang mga kamay ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang tunog na mas masarap pakinggan para kay Maricela kaysa sa anumang musika ng biolin. Ang pagkaladkad sa kanila palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng kanilang mga kakilala ay ang huling dagok ng hiya na kanilang kinatatakutan. Si Helena ay nagsimulang mag-hysterical, sumisigaw ng mga mura habang ang kanyang pulang gown ay sumasayad sa sahig. Tila isang sugatang hayop na nawalan ng kuko. Naiwan si Maricela sa gitna ng entablado, hingal at tila nabigatan sa biglang pagluwag ng kanyang dibdib. Dumating si Joaquin sa kanyang tabi, hindi nagsasalita. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para hindi siya mabuwal. Hinawakan ni Joaquin ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay naglock. Isang simbolo ng katatagan sa gitna ng nagaganap na gulo. Tapos na, Maricela. Malaya na kayo. Bulong ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na handang maghintay. Ngunit sa gitna ng kanilang pananagumpay, ang cellphone ni Maricela sa loob ng kanyang maliit na bag ay nagsimulang mag-vibrate ng malakas. Ang bawat pag-vibrate nito ay tila isang pintig ng kaba na muling gumising sa kanyang sistema. Nang tignan niya ang screen, ang pangalan ng ospital ang tumambad sa kanya. Ang kanyang tuhod ay biglang nanghina. Ang tagumpay laban sa mga Aragon ay tila nawalan ng saysay sa isang iglap. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay seryoso at nagmamadali. Nagsasabing may nakita ng donor para kay Enzo, ngunit kailangang isagawa ang operasyon sa loob ng susunod na 2 oras o tuluyan ng hihinto ang puso ng bata. Nabitawan ni Maricela ang kanyang bag at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig
ay tila hudyat ng panibagong pakikipaglaban. Ang katarungan ay nakuha na niya, ngunit ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay pa rin sa isang manipis na sinulid ng tadhana. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang bumuhos, tila isang paalala na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isa pang mas matinding pagsubok. Ang bawat paghinga ni Enzo ay hindi na isang pakikipaglaban, kundi isang awit ng pasasalamat sa bagong buhay na ipinagkaloob sa kanya. 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tore ng mga Aragon sa Cebu. Sa ilalim ng malamyos na sikat ng araw sa isang malawak na hardin, pinagmamasdan ni Maricela ang kanyang anak na si Enzo na masayang tumatakbo kasama ang iba pang mga bata. Wala na ang pamumutla sa kanyang mga labi, wala na ang hirap sa paghinga. Ang bawat takbo at tawa ng bata ay tila mga hiyas na mas mahalaga pa sa lahat ng gintong iniwan ni Maricela sa kanyang nakaraan. Ang dating mansyon ng mga Aragon na dati ay puno ng dilim at kalupitan ay tuluyan ng binago. Sa tulong ni Attorney Joaquin Mendoza, ang mga ari-ariang nakuha mula sa krimen ng kanyang pamilya ay kinumpiska ng gobyerno at kalaunan ay ginawang isang santuwaryo, ang Severina House of Hope. Ang pangalang ito ay hindi inilagay ni Maricela upang parangalan ang kanyang ina, kundi bilang isang paalala sa kanyang sarili at sa mundo na ang isang pangalang dating simbolo ng pagiging gahaman ay maaari pa ring maging simbolo ng pag-asa kung ito ay itatama ng pagmamahal. Si Don Leopoldo at Helena ay nananatili sa likod ng rehas, binubuno ang kanilang sentensya para sa malawakang korupsyon at panloloko. Si Doña Severina naman ay namumuhay ng mag-isa sa isang maliit na unit sa labas ng lungsod. Iniwan ng lahat ng mga taong dati ay humahanga sa kanyang yaman. Minsan ay sumagi sa isip ni Maricela na bisitahin sila, ngunit pinili niya ang katahimikan.